So mayroon pong isang lugar sa ating planeta mga sangkay na ang mga tao doon napipilitan na pong kumain ng lupa para mabuhay. Anong lugar kaya ito mga sangkay at bakit nga ba ito nangyayari sa kanila? Magandang oras po sa inyong lahat mga sangkay. This is me, Sangkay Janjan. Ako muli ay maghahatid sa inyo ng balita pandaigdigan. No, at ito po ay nakakaalarma mga sangkay na mayroon pong lugar sa ating planeta na ang mga tao doon ay napipilitan na pong kumain ng iba't ibang klaseng uri ng bagay para lamang po makasurvive. At isa po dito ay ang pagkain mga sangkay. Kahit lupa, napipilitan po silang, hindi ko alam kung paano nila ginagawa yan mga sangkay, no? Na kainin. Anyway, bago tayo magpatuloy, pag-i-subscribe po muna yung ating YouTube channel. Ayan po sa baba ng video na to, makikita nyo po yung subscribe button. Pindutin nyo lamang po yan, tapos i-click nyo yung bell at i-click nyo po yung all. Dahil dito mga sangkay, 1.21 million subscribers na po tayo. Parami po tayo ng parami mga sangkay, kaya naman subscribe nyo na ngayon din para maging kabilang kayo dito sa mahigit 1 milyong mga solid sangkay dito sa YouTube. Sa mga nanonood naman po sa Facebook, huwag nyo pong kalimutan na i-follow ang ating Facebook page, okay? At ito may papagawa lamang po ako sa inyo saglit. Sa mga nanonood sa Facebook, sundan nyo lamang po ito. I-check nyo po sa inyong mga cellphone, mga sangkay. Sa taas ng video na to, may makikita po kayo ng 3 tuldok, okay? Kagaya po ng nakikita nyo sa screen. Yan po ay sample video lamang. 3 tuldok, okay? I-check nyo na ngayon. Tignan nyo mabuti mga sangkay kung may nakita na kayong 3 tuldok sa Facebook. Sa mga nanonood sa Facebook, pindutin nyo po yung 3 tuldok. May lalabas po dyan na show more. Pag lumabas na po yung show more, pindutin nyo po yung show more. Okay? At ganun lang. Ganun lang na kasimple. Ngayon, ito na mga sangkay. Pag-usapan po natin ito kasi very alarming, no? Isa po kasi ito sa matunog na balita ngayon. Ito po ay ang Sudanese or mga taga-Sudan, mga sangkay. The people there, mga sangkay, ay kumakain na daw po ng, ayan, panoorin lamang po natin para mas magkaliwanagan po tayo. Our next story is from Sudan, the other country facing a civil war. With all the attention given to Gaza and Ukraine, the world sometimes forgets about the Sudan. Okay. Ang, kumbaga, sinasabi po dito na marami daw sa babalita, ang ibinabalita madalas doon sa ibang mga bansa na kung saan may mga sigalot ngayon. Samantalang itong lugar na ito, itong Sudanese, ay nakakalimutan. About the war that's been raging on there for over a year. About the 49 million people there, a third of whom face food insecurity. Okay, ito po yung kinakalimutan ng marami, ang Sudan. No, yung mga tao po doon, mga sangkay, na matagal na pong nahihirapan dahil po sa matinding problema ng kanilang bansa. About 5 million of them are on the brink of famine. Gutom ang inaabot ngayon, mga sangkay. Disturbing reports have been coming in about people eating whatever they can find to survive, from cats to tree leaves, even soil from the ground. Here's our report. The children were collecting tree leaves and eating them. They took mango leaves and ate them. My cousins walked next to the school and collected the tree leaves, cooked them and ate them because we didn't know if we would have food for breakfast. There were people in the neighborhood who ate the cats. Grabe. My goodness. Either you die from hunger or find a way. Mango leaves boiled into a broth. Okay. Isa ito sa ginagawa nila mga sangkay. Sila ay naghahunting daw po ng mga pusa, ano pa ba? Ito po ay mga mga dahon ng mga punong kahoy. Sinusubukan na po nilang kainin. Cats, sometimes even soil. Paano nangyari, no? Pati soil? Pati lupa, mga sangkay? Paano nila ginagawang pagkain to? Moist soil rolled into a ball, swallowed with some water. These are some of the things people have been eating in Sudan. Parang ginagawa po nilang bola-bola, mga sangkay, yung lupa.
Di ko alam anong ingredients niyan, paano nila ginagawa, pero no choice po sila. For them to survive, kailangan nilang gawin yan. They are doing everything they can to survive as the country stands on the brink of famine. Matindi palang ng mga sangkay. Kinakaharap na problema. The people of Sudan are caught in the middle of a civil war. May civil war ang Sudan. Kaya nangyayari ito mga sangkay. At sa totoo lang, ito para lamang malinaw sa ating lahat. Ako, naniniwala ako bilang isang believer ni Jesus Christ. Naniniwala ako sa sinasabi ng Biblia. Naniniwala ako sa sinasabi ng Bible na in the last days, mga sangkay, mangyayari nga po mga kahalintulad nito. Itong matinding kahirapan ng ating mundo. Ito very specific po ang Biblia kasi. In Matthew chapter 24 verse 7, actually marami po ito, sobrang dami, pero basahin po natin sa verse 7 and 8. Sabi po dito sa Matthew chapter 24 verse 7 to 8, nation will rise against nation, and kingdom against kingdom. There will be famines and earthquakes in various places. In verse 8, all these are the beginning of birth pains. So lahat ng ito ay pasimula pa lamang. So halimbawa na lamang mga sangkay, itong mga sigalot ngayon ng mga bansa, nangyayari po yan. Biblical. Nakasulat sa Biblia. Ano pa? Eto, kagaya ng nangyayari ngayon doon sa Sudan, mga sangkay, ito po, there will be famines. Itong mga pagyanig ng kalupaan, nagaganap na rin po ito ngayon mga sangkay. Actually, matagal na pong panahon. Nagpapatuloy ang propesiya na ito. Isa sa rason, mga sangkay, na believer ako ng Biblia, which is for me, at sa maraming mga tao, mga sangkay, ito daw po ang the best book sa ating mundo ay ang Holy Bible. Bakit? Punong-puno ang Biblia ng mga propesiya na nakasulat po doon. Ano ang mangyayari sa ating planeta? At ngayon, mga sangkay, natutupad po ito. Mag-focus po tayo dito sa tinatawag na there will be famines, sabi ng Bible. Ano nga ba ang famines, mga sangkay? Ito. Famine is severe and prolonged hunger in a substantial proportion of the population of a region or country, resulting in widespread and acute malnutrition and death by starvation and disease. Sa madaling sabi, ito daw po ay matinding gutom na nararanasan po ng isang lugar o isang rehiyon o isang bansa. Ayan, mga sangkay. Extreme. Ayan, extreme pa nga po, nakalagay dito mga sangkay. Ngayon, nakasulat po ito sa Bible. At ngayon, nararanasan po mismo ito. And I believe, mga sangkay, we as a Christian believer or Christ believer, mga sangkay, we believe that we are living in the last days. At ayon sa Biblia, mga sangkay, all these are the beginning of birth pains. Lahat ng ito ay pasimula pa lamang, mga sangkay. Ito lahat ng ito na propesiya na nakasulat sa Bible, nagaganap po mismo sa panahon natin ngayon. Itong matinding gutom ngayon na nangyayari, mga sangkay, doon po sa Sudan ay malala po ito. Hindi po ito basta-basta, mga sangkay. Kaya nga po, may kailangan na po ito ng global approach na matulungan, mga sangkay, pagdating po sa international humanitarian law. Kasi may civil war na nangyayari doon, mga sangkay. Tingnan nyo to. Tingnan nyo sila. Paano po nila sinusurvive? Claims to have it all under control. But the common people parang ito po ata yun, mga sangkay. relay tales of their hunger. No choice sila. Grabe. The charity Doctors Without Borders says that a child is dying every 2 hours due to malnutrition. The United Nations says Nabanggit dito, mga sangkay, 'di ba?
Isa daw po ito sa ito daw po ay widespread and acute malnutrition na nagkukos po ng pagkawala ng maraming tao. Dahil po sa gutom. So again, mga sangkay, itong nangyayari sa panahon natin ngayon na gutom, maraming mga bansa ang nakakaranas nito. Lalong-lalo na po, mga sangkay, doon po sa Africa. Itong matinding gutom na nararanasan ng maraming mga bansa, kagaya po ng Sudan, ay nakasulat po sa Biblia. So, lahat ng itong mga sangkay, kaya nga, nasabi ko sa inyo, yung Bible, very accurate po when it comes to information, to Bible prophecy. Lahat ng nakasulat na propesya sa Biblia, mga sangkay, natutupad at nangyayari. So kung ikaw ay atheist, di ka naniniwala sa Diyos, di ka naniniwala sa Biblia, then bakit itong mga nakasulat sa Bible nangyayari sa panahon natin ngayon? Nagkataon lamang? 2,000 years ago, may kinasihan ng ating Panginoong Diyos na mga piling tao para isulat ang impormasyon na nagmumula sa ating Panginoong Diyos. Ito, mga sangkay, nangyayari sa panahon natin ngayon. Grabe, no? Medyo nakakakilabot lang. Ano po ang inyong opinion, mga sangkay, tungkol po dito? Just comment down below. And now, guys, I invite you, please, subscribe my YouTube channel, Sangkay Revelation. Hanapin niyo po ito sa YouTube. Then, click the subscribe, click the bell, and click all. Okay? Ako na po yung magpapaalam. Mag-iingat po ang lahat. God bless everyone.